Nakabili ka na ba ng health products online dahil pre-nomote ng isang doktor? Sure ka bang legit yan? Sa lumalawak kasing gamit ng artificial intelligence, nagagamit na rin yan para mambudol. Para sa may sakit sa puso, uminom nitong CoQ10 with selenium. May napansin ba kayo? Nag-crowdsource kami ng ilang mga taong gustong mag-share ng kwento nila tungkol sa topical cream na ito for Dito, hindi ba parang may kakaiba sa pananalita ni Doc? Kung hindi bubusisiin ang video, mukhang simpleng pag-promote lang naman ni Doc ng mga gamot. Pero ang hindi alam ng iba, fake pala yan. Isa si Dr. Dex Makalintal sa mga content creator health professionals na nagagamit na ang mukha at boses sa false advertisement sa tulong ng artificial intelligence. Ang nakakabahala pa rito, marami ang nabibiktima at nahuhulog sa patibong ng mga scammers. May mga followers akong nag-o-order. Tapos tinatanong ako, kailan po darating yung order ko? Sabi, anong order? Ang siste raw ng mga scammer, binablock ang mga content creators para hindi makita ang kanilang budol advertisement. Kaya si Doc, sa tatay niya pa ito nalaman. Tinatawag naman na neurogenic cream ang isa sa mga peking pinopromote ng mga scammer. Sabi sa video, for pain reliever daw yan. Ang isa pang gamot ay tinatawag namang CoQ10 with selenium. Pero paglilinaw ni Doc Dex, wala siyang ini-endorsong ganyang mga gamot. Pangamba niya tuloy ngayon, baka magamit pa ang kanyang mukha at boses sa tulong ng AI sa iba pang mga bagay tulad ng eleksyon. Mahigit 1 milyon pa naman ang followers niya sa social media. And another problem is, kung makikita mo, kung ako ginamit dito, baka sa susunod, ano bang susunod na event sa Pilipinas? Eleksyon. Paano kung gamitin ang mukha ko na sinasabi, ini-endorso ko tong kandidatong to? Hindi pa tukoy ni Doc Dex kung sino ang nasa likod ng paggawa ng peking ad. Pero aminado ang Scamwatch Pilipinas co-founder na si Giselle de Guzman na kulang ang mga batas at regulasyon sa Pilipinas sa paggamit ng AI. Kaya nagagamit ito sa mga krimen. Payo niya sa mga madalas mag-avail ng mga produkto at serbisyo online. Ito yung pinaka-importante, magduda. Hindi lahat ng nakikita nyo, totoo. Kailangan maging mapanuri talaga yung mga kababayan natin at i-report nila kung hindi totoo. Una na rin nagbabala ang Food and Drug Administration na mag-ingat ang publiko at maging mapanuri sa mga binibiling gamot online. Sabi nila dati, to see is to believe. Pero sa panahon ngayon ng AI, mas mabuti nang mag-think before you click. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.